napakalaking statement ang may establish ng magkabilang kupunan na ito kung sino man ang makasecure ng game number 2 sa pagitan ng Blacklist International at Aurora MLBB. Gagamitin ni Domeng ang Beatrix kontra kay Oheb. Pero hawak-hawak din ni Lord JM ang comfort niya na CC. Oo nga pala. So parang ang daming kailangan patunayan. Or hindi siya masyadong pressure eh. Minsan yung mga pressure ay nakakadagdag na gugustuhin mo na galingan palalo. Parang yan ang pinakamagiging motivation mo. Na, uy, mapapakita ko yung mga moves ko. Yes. Dito kay Oheb with Beatrix. But tingnan natin kung paano magiging laning kasi very different dito yung kanilang heroes from Ruby versus Beatrix. Parang yung skills pa lang iba na agad. At saka bakit nanggaling siya doon sa Bakit itaas? napunta doon yung... Hindi na ano. Oo nga. Na ano yata rito ni Rene J, nagulo ng matindi na naman kahit pag-rock ang kanyang gamit. And totoo yun na talagang titignan natin kung paano ang magiging takbo sa simula. Kasi ang taas ng potential damage output, especially from Aurora, ayan na nga, kitang-kita natin, simula pa lang. Oo. Tsaka ganda binanggit mo dito na ganda ng damage nila. Kasi take note guys na sobrang bilis na mag-clear ng Grok at saka Vexana na combo. So kailangan maging may ingat yung frontliner dito ng Blacklist kasi yung passing yun diba ng Vexana yung pumuputok. Yes. Pagka madikit. Pero yun nga lang ay magiging target yata si Rene J. Napilitan mag-flicker pero sa ilalim ng Torre First Blood para kay MP the King. At pinasok mga Power Blades pero nahawi. Nahawi ni Edward. May bawi yata doon sa may Badagedi. Si Demon kahit kamuti ka na. Buhay pa rin na nahuli sana siya ni Rene J. Pero nakatakas pa rin with a chance! Haji, ginamit pa yung flicker during that time. Alam niya na meron pa siyang passive. So pwede niyang saluhin if ever ilan pa mga skills dito ni Edward. Napaka-interesting nung nakita nating palitan na yon kasi pinanindigan lang naman ng Aurora MLBB yung alam nilang strengths nila. Manggugulo sila. Ang bilis ng clear, ang bilis ng damage output. Pero ang bilis din rumespo rito ni MP the King knowing na naka-level 4 na siya. Pero wait lang, a minute. Ito yung sinasabi nating mga folks eh. Gusto mo magkaiba kasi parang nga kay Oheb dito, more on melee. Gusto niya yung mga close range fights. Para naman dito sa hero ni Domeng, gusto niya yung parang pwede siyang makapag-change ng mga weapons. Yung apat niyang dragon na ano ay pwede niyang tawagin. So ito na yung turtle, sinisimulan at ire-reset. Hindi, sinimulan at itutuloy ni Edward. Pero yun na nga, aside sa mga nakita natin kanina, siguro for Blacklist International, ang pinanghawakan nila dito yung sama-sama na naman o malaubin na magiging galawan nila. Given na ganito yung advantage ng Aurora in the early stages, given yung napakataas na damage output. And speaking of, eto na ba ang palagan? Okay, nakita natin after the guard saan para Lord J makakuha ng kill. MP the King as well. So, dalawang patay, tatlo para side ng Aurora. Kaya naman Blacklist International, sila ang magta-try na kumuha ng turtle. Hindi na nga yata makakapag-contest pa dahil wala pala si Demon Kite. Okay, yun na ba yung response sa... confirmed na ba ito na parang, okay, Blacklist International, kahit pa ang taas-taas ng damage output ng Aurora in the early stages, kapag nagsama talaga sila rito o pinili nilang ilaban together, ang taas din ng pressure na nabibigay sa Aurora, yung CC, tapos yung potential na sustain encounter dito ni Perks. Kailangan mo palang respetuhin din yung early na ganito version ng Blacklist. Speaking of Perks, yung hero niya kanina talagang harapan. Yung naging avatar of the Guardian kasi alam niya rin na nandun yung mga players din from Aurora at that time. And lamang pala si MP the King in terms of gold. Medyo malaki ang kalamangan. So, kahit pa sabihin natin nakabawi dito ang Aurora dun sa naging unang attempt talaga na denive sa ilalim ng Torre. More blades sa ilalim ng Torre. Ano pa dyan, napaflicker din dun si Edward. Kasi kailangan niyang talagang i-shutdown at i-respo yung kanyang mga kakampi. Pero 3-1-1 pa rin ang kanyang standing. At ganun-ganun lang. Parang nawala bigla si Domeng. Oo, nagkaikutan na. So, sumama pala si Haji at that time. So, nagkaroon ng pokes. Probably na crowd control din nila kasi naka-flicker si Domeng para sa kanyang Beatrix. So, 6-1 by the way. Para dito sa ating laban, lamang na lamang ang Blacklist 2.1k. For Yue, meron na siyang glowing wand. Yes, yung mga agents natin ay sumisigaw-sigaw na rin, no? Dito sa FPL Arena. Daman na natin kung gaano nila gusto talagang paabutin yung ating last day of the regular season ng game number 3 din, di ba? Mga sulit na sulit para naman sa ating mga masasaksihan bago pa tayo tuluyang magpunta sa playoffs. Pero magiging kalmado na lang din muna ulit ang takbo ng ating laban.
Grabe yung makikita natin dito na pag-maintain lang ng Blacklist International na okay, hindi natin pwedeng sobrang kulitin yung Aurora MLBB dito. Mataas ang tsansa na makabawi sila kahit Oo. anong sabihin Kasi natin. parang we can say that for Aurora, isa din sila sa mga teams na grabe din mag-punish if ever meron mga nag-overdive, overstay na mga kalaban. Ayun sa may top lane, ginamit na nga yung Tempest of Blades laban sa tatlong. Gawin mong apat kasi merong Eternal Guard. Kaya mapatay si MP the King during that time. So sa may mid naman, merong pokes na gagawin. Pero this is a Glock. Hindi yata maka-crowd control kasi naka-power of nature. Middle lane magkakakitaan ulit. Okay. Dito yung mga dating magkakakampi din. So, yan, naging casualty lang was MP the King. Yep, may mirroring din naman kahit papano. Makukuha ng Blacklist International yung Torre sa baba, courtesy of Lord JM. Pero mukhang makakatore rin naman ng Aurora doon sa itaas dahil nga nakuha nila yung kill. Kamunti ka na nga magkapalagan na naman. Pero tignan natin kung ano ang magiging takbo ng susunod natin na turtle objective. Kasi Aray! eto na ang signature na asahan mo sa sisi. Oo, sakit ng sakit ng mga payoyo dito ni Lord JM nung sinabi ni Brigid at saka nung panel natin or mga katambay natin na talagang signature ni Lord JM. Sisi, kitang-kita naman Oo. natin dito how aggressive he is. Talagang gustong tutukan ni Ay. MP the King, si Domeng. Tempest of Blades, Ay! ginamit na at hindi na nakatakas pa dito si Domeng. At yung mga ibang kasama pa niya sa Blacklist International ay Pwedeng parang bubble. ready na nga Romespo kung sakali man na magkabitinan ulit. So very focused ang Blacklist International sa pag-shutdown dito kay Domeng na parang nagiging rewarding sa kanila kahit ano pang sabihin natin. Kasi katulad nito, lamang na ata sila pero wait lang! Pumasok na nga, Lord JM dito halos wala na buhay pero napakita Bridget Glacier. Yue makakakuha ng kill sa moment na yun. Raging Sandstorm as well. So Demon Kite makakakuha ng turtle this time around para sa side ng Aurora. And double kill na para dito kay Yue. Ito yung iisa sa mga iilang beses lang na hindi pinili ng Blacklist na talagang magsanib puwersa at magsama-sama. So, talagang nakita natin dun yung pagpapanish na pinag-uusapan yata dito o pinag-uusapan natin dito for Aurora MLBB na pag na-acknowledge nila kung ano yung nagiging game plan dito ng Blacklist International on the spot yung pag-adapt at yung magiging response nila. Oh, sobrang bilis kasi kanina around 2.2k yung kalamangan dito ng Blacklist pero nasasagot agad dito ng Aurora. So, yung mga moments na ganun is talagang kinakapitalize lang dito ng Aurora. Probably naghahanap sila ng tempo or hinahanap nila kung nasan dito yung magiging rotation ng Blacklist and look at Domeng nakapag-build na ng BOD. Sorry na talagang pagtuunan ng pansin kung paano na hold together ni Yue pa rin yung mid lane dito. Even despite na parang napipigilan si Rene J sa gusto niyang gawin na maagang panggugulo. Tapos parang hindi rin naman nagiging ganun kadali yung trabaho for Demon Kite. Especially Domeng, na paulit-ulit iniikutan. No? Pero kahit paano, yung nagiging follow-up dito ni Yue, parang na-maintain niya yung pagiging very reliable dito na basta may mahanap na isang opening ang Aurora MLBB, sige susundan kita. Oh, tsaka ano nga yung positioning niya dito, actually parang hindi siya yung parang tahimik lang siya na nakaabang doon sa may likod kung sino pwedeng tamaan ng mga skills niya. Not very aggressive pagdating doon sa mga pokes, pero whenever na may tatamaan ay sure na mga-poke. Pero iba ang playstyle dito ng dalawang teams natin. Kung kanina teamfight, naman sila, naka-focus on taking down turrets against each other. Grabe yung strength dito ng Blacklist International. Getting hold of the Ling ay parang ang dami nilang ino-open na possibilities dito sa pagkakakuha nila ng Ling ni MP the King. Kung kanina, akala natin gusto yata ni MP ay sobrang maghanap lang ng paulit-ulit ng mga kills. Hindi naman pala yun lang. Gumagedli, gumagedli technique. Dito si MP the King, siguro nakita niya rin yung potential na ng damage dito ng Aurora. Eto na, meron tayong Lord sinisumula na Blacklist dito. Hindi na natin kung makakaabot pa ilang mga players. Pero nahatak, Q is gonna be down. Sabi nila hindi na nila papwestuhin. And Rene J, kamuntika na rin. So mukhang makukuha to ng Blacklist. Medyo mahirap para sa Aurora na makapasok at wala na nga yatang makakapag-contest pa as Blacklist secures the Lord. Kakabanggit lang natin kay Yue. Siya pa ang nahanap doon ng Blacklist International. At kung hindi na nga piniling ipalag o i-risk pa ng Aurora MLBB yung ganoong klase ng objective knowing na wala dito si Yue. Yung isa sa mga pinakapanggagalingan din nung damage nila. Kasi iilan pa lang ba ang hawak ni Domeng at this point? Parang kinakailangan ba yata nilang tansyahin kung kaya na nilang sobrang inaban ito without the presence of Yue. And
yung Eternal Guard, malaking bagay yun. Paulit-ulit natin nakikita kanina pa eh. Oh, tsaka yung mga paggamit niya kasi ng mga Deadly Grasp, parang sakto din talaga kay Yue kanina, kaya talaga siya yung 19 target. And we really have to commend yung naging haltak dito Yes. ni Oheb kanina kasi kitang-kita na viable target si Yue at the time. So, Aurora kailangan dumepensa dun sa Lord ng Blacklist sa may top lane. And sobrang gusto ko lang sabihin na ang disiplinado ng lost for words tayo eh. Na sobrang disiplinado ng nagiging performance dito ng Blacklist. Oh, hindi natin ramdam na match point na ang Aurora MLBB ngayon. No pressure at all. No pressure at all. At nag-stick pa sila with their comforts or with this idea na talagang malaube kasi pina-funnel yung datingan dito kay MP The King ng yung mga resources halos dito for Blacklist International. Pero Oh, hey, yeah! Sandstorm! Nagsimula na naman! Sinong nahuli doon? Para si Bergs yata kalahati na yung buhay pero makapanay pa rin si Edward during that time. Ito na yung sinasabi natin. Talagang nag-group as one yung Blacklist every time na mayroong papasok from any player ng Aurora. Grabe pala dito. Nararamdaman na natin yung pagka back to one dito na mindset ng Blacklist International. Hindi napagpatuloy ng Aurora MLBB doon yung engage or yung initiation. Oy! Pero baka ito simulan natin pagpatuloy na! Tignan natin kung mayroong backup damage Ay! from the side of Aurora pero unstoppable na. Dito si Haji, napalamig niya. Dito yung mainit na bato ni Rene J during that time. At hindi din nakasunod ulit. For some reason, hindi nakakasunod ang Aurora MLBB. Isang Raging Sandstorm mula kay Edward kanina. Isang napakagandang wild charge. Oh. Kumpleto yata ang na-stun doon sa wild charge ni Rene J. Oh, parang kitang-kita na natin na if ever na meron sana ng layering. So sinasabi ba natin dito na parang ang nagiging kulang ngayon sa Aurora is layering of skills na ganun naman ang ginagawa ng Blacklist? Mukhang may nagiging attempt naman kasi. Si Demon kahit nakita natin pa in out naman siya. Nag-ahabol siya na damage. Pero yung crucial damage dealers ng Aurora rito, parang naiilang na rin silang makalapit. For some reason, yung presence dito ni Lord JM pala Iba ay yun, no? malaki ang nagiging impact sa kung makakalapit ka o hindi. Grabe yung mga payoyo blitz ni Lord JM. Parang Oo. even Rene J kanina nakita natin na nasasaktan every time na siya yung sinozone out dito ni Lord JM. So 4-11 natin score, 11 minutes pa lang sa ating laban. Next objective is gonna be the Lord para dito sa ating dalawang kupunan. Pero parang talaga nagfo-focus muna na paliitin talaga yung sabihin na nating resources na pwedeng kuhanin dito na Aurora. Oh, sobrang interesting pa nito kasi ang hawak pa lang niya Lord JM at this point War Axe, Brute Force. So mabilisan lang din talaga yung gusto nilang nagiging takbo. And for this upcoming objective, ano kaya ang magiging plano ng Blacklist International? Kasi hawak-hawak nila yung kalamangan. Isa yun sa mga sigurado tayo. 6.7k. Pero ang Aurora, hindi sila nagpapahuli yata kapag kami magagawa sila na playmaking. Kailangan lang sobrang maging committed yata sila. Oh, kailangan yung focus fire nila is really on point para makasecure ng kill laban dito sa Blacklist. So si Rene J nakabang Wow. sa may top lane. Okay, nag-aabang siya doon sa flag ng Blacklist. So tingnan natin kung ano magiging plano dito na Blacklist. Meron knock from the Lord. Si Edward naghahanap na information para sa kanila mga kalaban. Rene J doon sa may madalikod. Ginamit yung kanyang wild charge. Pero si Oheb pa rin ang makakasecure ng Lord. Rene J is down at patay na rin si Edward. Yung mga natangka na magbigay ng vision na patay ng Blacklist. At akala ko rin mawawala dun si MP The King. Kasi parang siya yung sumalo nung wild charge at kamunti kang ma-burst down ng Aurora MLBB. Pero buhay pa rin. Umabot yung Tempest of Blades. At ngayon maiiwanan sa depensa ang Aurora MLBB. Demon kahit dito, ina-attempt din na mag-quadrado pero may hatak! Nahuli nakatakas si Doming no time na yun. Pero nakikita natin yung pressure from Blacklist International. Nakasira pa sila na Torres sa taas. And Demon kahit kamunti ka na nga. Okay na wala ng passive dito si Haji. So nakakabigay rin sa sinasabi natin talaga nagigigil ng pumitot yung mga players natin eh. Oo nga, okay. Hintay ng Lord. Yun muna ang ating abangan para rito. Dahil pindot na nga yung mga players natin. Rararamdaman na rin natin hanggang dito. And maski ng mga agents and mga Auroras na nanonood dito live. So nandito naman, ang Lord ay nakababa na. Maki-clear out yata siya ng Aurora MLBB. So, kahit pa paano maganda rin na pinapakita ng Aurora, hindi pa sila sobrang naiilang at natatakot umengage. Kanina, yung nakita nating pagpo-force out dun sa passive ni Haji. Oh, parang naipilit na para mamaya yun na rin yung pwede na target. Okay, sa may middle lane, merong isang catapult para sa Blacklist. Babasok dito mga players na Aurora. Si Oheb pa nga na nakakuha. Hahabulin pa ba ang iba? MP The King, nakita niya dito si Edward. Kinamit yung Devils of Blades, merong airborne. And patay dito si Edward sa kamay ni MP The King. Pero ito na, another assassin na beard. Si Demon kahit naman daw yung magpapakita ng kanyang mga skills
pero walang magiging casualty. Laban sa Blacklist, kamunti ka na yung bala. Kamunti ka na yung bala, pero walang tatama. Okay. Napakadikit na nakikita nating palitan ngayon. Gold lane para sa XP laner ng Aurora MLBB. Kumbaga ay parang sa kanina nating naobserbahan ay sabi ng Aurora, sige may isang malapit. Medyo humaharap yata dito si Oheb. Kuhain na natin yung kill na yan sa kanya para mas mabawasan yung playmaking dito ng Blacklist International. Na Internal naging napakaganda for them. Pero surprisingly pala, yung damage ngayon ni MP The King na may hawak na 12,000 ng gold ay kahit si Edward na darama. Oo, yung ano, di ba? Kaya pala pinasok niya kahit nandun yung mga kakampi Oo. ni Edward nung time na yun. So, ito na naman, nagkakasalubungan na naman yung mga players natin. Avatar the Guardian, si Edward mahuhuli nila habang si Evan inahanap na dito si Yue. Ginamit yung Tempest of Blade, si Edward na naman ang target niya. Killing spree na nga para din sa Ling. At Oy! kita natin ngayon, si Demon kahit para naiwan yata laban sa apat na players ng Blacklist. Oheb, makakakill. Nawalan na ng quad shadow rito at dalawa ang tumba para sa Aurora. Ano ang magiging sunod na plano ng Blacklist International na ngayon sa nakikita natin ay kumpletong-kumpleto. Mukhang ang bottom lane turret ang next na magiging target maski pati mid lane yata ay gusto na. Pero eto na rin ba yung call na i-attempt tapusin na? Wait, bumasok si Oheb by the way. Pero mga free hit para dito kay Doming, ginamit yung Winter Crown. Renegade's gonna be down. Dito sa may bottom lane, pero another man down. Naman, dito sa kamay ni Doming, nabaliktad pa nga, it's gonna be a shutdown and a double kill para dito kay Doming. Huwag daw kuposisyonin ang kaya ng mga bala dito ni Doming. May sayawan! Pero mukhang ang nanaig ay ang Aurora at wala pa nga ang jungler ng Blacklist na may Ito na Lord ba yun? pa sana. Ito na ba yun? Ito na ba yung Lord na inaantay ng Aurora para sino naman daw ang lalamang dito sa ating laban? So si Edward na sa may middle lane, bibigyan na si Doming, nahuli dito ni Haji, pero nakakatakas pa rin. Merong pakpak, merong immortality, pero si Haji makakatakas sa moment na yun habang si Perks at si Lord JM, nahati na po yung mapa, nahati na yung lanap doon, pero nakatutok tayo ngayon kay Haji, and it's gonna be a shutdown para kay Yue. Wala ang mid laner ng Blacklist at mukhang hindi pa tapos ang Aurora MLBB. Talagang nagkikilitian na sila rito at kontrolado na ng Aurora yung Lord Pit, pero aabot na yata si MP The King. So magiging ano muna na naman ito, tansyahan pero bawasan ng isang miyembro ang Blacklist kaso napupok yata ang Aurora. Okay, meron purple buff si MP The King. By the way, napalaglag si MP The King sa time na yun, pero Oheb nakakuha, nakita, at nakakuha na nga dito. Pero si Demon kahit patay na rin pala. Tempest of Blades ginamit na rin. Pero si Edward ang makakakuha ng Lord. At may mga minions sa bottom lane kaya uwi na muna ang call for Aurora MLBB. Nasa kamay nila ang Lord kahit pa nawala ulit doon si Demon Kite na gaano ka ba ka-reliable para makuha mo pa rin yung Lord na yon. Eto, we watch the replay. Nahati yung mapa kanina eh. Thank you, Infinite Instant Replay. Paano nga ba talaga nangyari nun? Ayan na, ito nawala. Nawala si Oheb muna doon. Nawala si Demon Kite. So wala talagang retrieve ang Aurora MLBB. Pero ang kumuha, what? Napaaga pala yung retry nung time na yun. So yun lang ang importante during that time. Tama ba? Lumamang ang Aurora dahil sila nakakuha ng Lord. Desert Tornado lang pala ang nakahagip doon sa buhay. Doon sa kakapiranggot na buhay nung Lord. Ay. So, hindi pa talaga mabibigyan ng chance ang Blacklist International na umabante ng sobra, pero gusto yata na bawas-bawasan na ni MP The King. Sasalubungin yata sana. So inaalagaan ngayon, kalingang tunay. Galing ang tunay. Doon sa Lord, magkakasalubungan. Apat na players, 5 players to na Blacklist. Nalaman ni Edward, merong vision. Okay. Malayo pa si Demon Kite dito kung sakali man. So talagang pinapakita lang ng Aurora MLBB ang kanilang mga sarili. Kailangan din ay masulit sana nila itong Lord na ito. 18 minutes lang naman na tayo dito sa laban natin. Parang no? hindi naman 18 minutes. Oo nga, hindi ko rin napapansin! Wild Shark si Oheb na naman ang target nila. Meron man lakad, it's gonna be a mega kill para kay Doming. Pero magkakapalitan lang din naman. Look at Lord JM, sumusone out pa din. Edward napatay na rin. So dalawa napatay. Sa side ng Aurora, si Edward tsaka si Renny J. Amang si Oheb naman dito sa Blacklist. Alis na muna ang Aurora kasi isang matagumpay na depensa yon para sa Blacklist International. And
yung tansyahan dito na ginagawa nila, lalo ng mga nagiging pasok ni MP The King, sobrang crucial. Oo nga Kanina eh. pa natin nakikita na, maski si Edward, hindi talaga sila nagiging or nag-hesitate na kuhain. Tingnan mo kahit sobrang kunat Aling naman monitor pala. ba yung ituturo mo? Ito sa'yo, turo ko na rin yung sa'yo. Ayan. Ay, oo nga. Antikiras. Dominance Ice. May Winter Crown pa. Medyo kaya naman pala. Grabe dito ang nagiging timing for Blacklist International and Aurora MLBB. And another thing is kahit pa i-deny mo kay Rene J yung kaninang early game, siya pa ngayon ang talagang nagsasabi yata na hindi, pasulong tayo. Oo. Naghahanap talaga siya ng mga ways na setupan dito at simula ng mga laban kasi si Edward naman na yata yung humaharap or yung Parang nagbibigay na Oo, vision na ito pwede natin pasukin anytime. tingnan mo kasi kung nasa na naman si Rene J ngayon. O parang feeling ko manlilikod yata anytime if ever na mayroon pang dadaan na player dito from a blacklist sa area na yon. So ano to eh, parang gathering information. Parang nagsasurvey lang yan. Survey lang po, may tao po ba dito? Yes. At yun, ang hinihiwasan na rin ng Blacklist International na paulit-ulit nating nakikitang si Oheb ang unang nawawala. At malaking bagay yun kung ikaw ang Blacklist International kasi ang dami mo sanang pang-interrupt kung nandyan lang si Oheb. Mataas na rin ang damage na pwede mong asahan sa kanila kasi Gold Blaze Ruby naman ito na pinag-uusapan natin. Pero kapag paulit-ulit natin nakita yung ganoong kwento for Aurora MLBB ay baka sila na ang makamaximize talaga dito. Pero si NJ! Okay, si Rene J makunat yung bato. And kita natin dito for Blacklist, hindi din nila pinipilit. Oo. Kasi alam nila na pagka ginamit nila, majority ng mga skills nila against Rene J, baka maubos. Yes. Pagka dumating yung mga ibang players ng Aurora. Parang picking your own poison, or picking your poison na lang to. Pinili mo yung sariling lalason sa'yo, mahirap yon. 21 minutes! 21 minutes na tayo at talagang hindi na kita masisi kung bakit lason-lason ang mga naisip natin kasi grabe ang mga naipapakita dito ng dalawang teams natin. Sayawan na naman sa Lord bago tayo makakita ng kahit ano pa mang aksyon. At yung mga waves din dito, actually feeling ko for Aurora Crucial din yan MLBB, ito yung isa sa mga kailangan talaga nilang tansyahin. Kasi kahit kanina, nung nakakuha sila ng advantage or na-secure nila yung Lord, ang taas nung angat nung bottom. Tsaka kung mapapansin kasi natin, even yung middle lane dito ng Aurora, hindi na pwedeng bitawan. Kasi konti na lang, masisira na rin. So mawalan sila ng inhibitor turret, kailangan nila if ever makuha ng blacklist yung Lord. So abang lang muna dito sa mga brushes sa mga tao para dito sa ating game. Pero dadating na tayo sa equilibrium, let's say, ay hindi, equilibrium na pala, 21 minutes. Siguro ang hindi na lang dito equal ay yung bilang ng tore ng blacklist. Kasi ang dami pa nilang tore. O, tsaka ang dami pala nating kills ha, in fairness. Oo, 10-20. Parang Chinese garter lang. Salamat at binibigyan tayo ng napakalupit na aksyon bago matapos ang regular season. Pero ito na naman ang nakaangat na waves na sinasabi natin kanina. Ay naku, at si Rene J! Mawala ng immortality yung bato. Pero dadating na nga dito si Khalid. Rene J is gonna be down. Pero itutuloy pa rin dito ni Edward yung mga pag-zone out. After the guard siya nagamit na. Patay sa kamay ni MP The King. At ito na nga yata dahil si Dobeng. Wala na rin mapupuntahan pa. Meron na mga buy and sell na nakikita. It's gonna be a shutdown na si Yue na lang. At si Demon kahit na nandito para dumepensa sa base ng Aurora. Napakalaking bagay na si Yue yung wala para doon sa nakita nating